Ano nangyari sa second child niyo? Malusog naman daw yung pagbubuntis niya, kaso nung ipinanganak na nga po, nagtataka kami sa ari na daan yung dumi niya. Kaya sabi ng doktor, kung hindi na ito nagapan, baka kinabukasan wala na. Tinusok po nung catheter. Oo. Doon lang po medyo nakakahinga-hinga siya. Pare, naasahan kong magbabayad ka sa akin ngayon eh. Nagtag-utang naman palang pakay mo. Medyo kinapos lang talaga eh. Kasi 500 piso yung isang colostomy bag ng anak ko eh. Kaya pare, kahit sana 800, baka pwede ako makahiram ulit. Ano yan? Kolos ano? Colostomy bag. Isa siyang plastic na supot. Yun yung kinakabit sa tiyan ng anak ko. Tapos doon dumadaan yung dinudumi niya. Kasi nga pare, di ba, wala nga butas sa puwet. Pare, ipit talaga ako sa pera ngayon eh. Kasi alam mo naman, di ba si Mrs. magpapa-renovate ng tindahan tapos magpapapintura. Sorry, wala talaga. Sige, pasensya ka na rin pare ha. Wala na talaga akong ibang malapitan eh. Alam mo, pinakapalan ko na rin talagang mukha ko para kay Nikki. Sorry talaga. Pasensya ka na ha. Maghanap na lang ako ng ibang malalapitan. Don! Oh. Yung utang mo sa akin nung nakaraan, okay na yun. Fits na yun. Ito na lang yung bayaran mo. Sige na. Magdramahan pa tayo dito. Okay na yan. Para kay Nikki. Para kay Nikki. Kaya mo yan. Mahal? Mahal! Mahal si Nikki! Bakit? Kinukumbulsyon siya eh. Nag-iiba na yung kulay niya pagkatapos hindi pa siya dumudumi. Akin na, dadaling ko sa klinik. Halika na. Hindi na, dito ka lang. Bantay mo si Jepoy. Hindi, sasama ko na lang si Jepoy! Bawal ang bata doon. Ako na lang, bantay ka na lang dito. Paring Moy! Paring Moy, tulong! Paring Moy, tulungan mo ako. Si Nikki kinukumbulsyon. Pakiusap. Dali natin sila sa center. Sige, tara, bilis. Ano ang madalas ninyong pagtalunan ng asawa mo, ng misis mo? Yung pang-araw-araw, yung colostomy bag. Kulang na kulang yung pera ko, ang sahod ko sa isang linggo. Ang binibili namin na tig 500. Minsan naman yung namin, plastic niyang yellow. Madalas ay nalawak yung niya kasi 2 pong bituka kasi yung nilabas sa kanya. Kaya hindi po basta na Opo. Gabi ka na lang nagbibilang ng pera. Ang bariya. Pero kahit pa paano, may binabilang. Kamusta nga pala yung bunso natin? Katulog na. Napagod ata, kaiiyak. Kawawa naman si Nikki, no? Si Jepoy. Tulog na din. Mahal, sa makalawang buwan nga pala, papasok na si Jepoy sa eskwelahan. Paano kaya yun? Di mag-aaral siya. Alam mo naman na kahit public school, may mga kailangang bayaran doon, hindi ba?
Nagsabi naman si nanay na magpapadala daw siya sa susunod na linggo. Kasi makakatanggap daw siya ng bonus galing dun sa amo niya. Bibigay niya daw kay Jepoy tsaka kay... Mahal, hindi ako nanghingi kay nanay. Siya ang nagkusa. Nahihiya na nga rin ako eh. Lang. At nakakahiya na rin sa dami ng mga taong inutangan natin at hindi pa natin nababayaran hanggang ngayon. Pakunti-kunti. Papabayaran din natin sila. Naiintindihan naman nila tayo eh. Dahil alam nila kung ano yung pinagdadaanan ni Nikki. Sa halos 200 na sinasahod mo kada araw na nagtatrabaho ka, mahal, hindi kasi sapat yun eh. Meron kasi tayong mga pangangailangan dito sa bahay. Gatas ni Nikki, colostromy bag, bigas, ulam. Si Jepoy, papasok na yung mga kailangan niya pag mag-aaral siya, di ba? May awa ang Diyos. Makakaraos din tayo. Mahal, alam ko naman na may awa ang Diyos. Pero di ba nasa tao ang gawa? Mahal, payagan mo na akong magtrabaho. Marami akong kayang gawin. Kaya kong maging labandera, tindera, katulong, kahit ano. Hindi. Dito ka lang, babantayan ng mga anak natin. Kailangan ka ni Jepoy, pati ni Nikki. Ang sinasabi ko lang naman, pwede tayong makaisip ng iba pang solusyon. Solusyon na hindi pa natin nasusubukan. Magtatrabaho ako, kasabay mo, at pagkatapos yung mga bata, ipapaalaga natin kay Nanang Pasing. Hindi nga eh, dito ka lang. Ano bang akala mo sa sakit ni Nikki ha? Kabag? Sakit sa tiyan? Lagdat-lakit na pwede mong ipaalaga sa iba? Mahal, hindi naman sa ganun. Pero ano ba kasing gagawin natin? Paano? Ano nga na lang tayo pareho? Ano, titingnan kita? Habang hirap na hirap kang magbunot ng mga barya, pambayad ng colostomy bag at saka gamot? Mahal naman. Si Jepoy, hindi mo ba naisip? Ano, aantayin na lang natin hanggang tumirik yung mata ng bata sa gutom? Hindi ganun kasi yun eh. Bilang magulang, anong gagawin nating dalawa? Ano, magtatago tayo? Magtatago tayo sa mga kinakautangan natin. Ay! Saan pa pupunta tong usapan na to? Sa tingin mo ba wala akong ginagawang paraan? Nagkukulang ba ako bilang ama? Bilang asawa! Hindi yun yung ibig kong sabihin. Alam mo yan. Ang sa akin lang yung paraan kasi na alam mo, mangutang ng mangutang. Doon naman. Lagi na lang tayo nakaasa sa awa ng nanay mo. Palagi mo na lang sinasabi, ipagpapa-Diyos, ipagpapa-Diyos. Naniniwala din naman ako sa Ama. Pero mahal, tinatanong ko na yung sarili ko gabi-gabi. Nakikita ba talaga tayo ng Diyos? Kasi bakit ganun? May sakit pa rin si Nikki. Hirap na nga tayo sa kalooban. Hirap pa tayo sa buhay. Ang gusto ko lang naman, hayaan mo akong tulungan ka. Mahal kita eh. Pero doon, nauubos na ako. Inuubos mo ako eh. Makinig ka sa akin kasi asawa mo ako. Anak ko rin si Nikki. Gusto ko rin tumulong. Habang pinagdaraanan ng mag-asawang Dondon at Mavic ang hirap na bunga ng kalagayan ni Nikki, pilit pa rin nagpakatatag si Dondon bilang ama ng tahanan. Higit kailanman, ngayon niya kailangang maging lakas ng kanyang asawa at ng kanyang anak. Okay lang po sa akin na ako ang magutom. Wag lang ho ang pamilya ko. Hirap na ako.
Pero kailangan ko pang maging matatag at lumaban po bilang ama. Bilang asawa, kailangan ko kayo, Panginoon. Itinataas ko na po sa inyong lahat, Panginoon. Kayo na pong bahala sa akin at sa pamilya ko po.